Sa Kaiser may tinatawag po tayo na waiver of installment due to death. So ibig sabihin kapagka naaksidente yung plan holder, wala pang 2 months na nag-iipon or 3 months, 4 months, ang cause ng death ay accident, so fully paid na po yung Kaiser plan niya. Tapos matatransfer yung plan niya sa primary beneficiary at aantayin na lang niya mag-mature yung plan. Tapos may makukuha pa doon sa mismong na plan holder na accidental benefits. Depende sa plan na kinuha nung plan holder na aksidente at nawala, 'di ba? So yun yung waiver of installment due to death. Ano naman ang waiver of installment and premiums due to total disable or disability? So, ibig sabihin nun, kapag yung plan holder hindi naman nagkasakit, hindi naman namatay, pero na-disable or yun nga, hindi na makapagtrabaho dahil nga sa aksidente, ibig sabihin nun, ma-fully paid na yung kanyang Kaiser plan. So, depende yun sa cause ng accident tapos kung talagang hindi na makapagtrabaho, yun, fully paid na yung Kaiser plan niya. Antayin na lang niya yung yung mag-mature yung Kaiser niya. So, yun po yun. And then, ano naman yung 2 years contestability period sa Kaiser? So, yun ay kapag dapat naka 2 years ka nang nag-iipon sa Kaiser para ma-insured ka ng term life insurance. Like for example, wala pang 2 years nag-iipon si plan holder, no? Namatay, natural death. So, walang makukuha yung primary beneficiary kasi wala pang 2 years na nag-iipon. Pero yung yung Kaiser plan ng plan holder, matatransfer sa primary beneficiary niya. At aantayin na lang ng primary beneficiary niya yung maturity value. So, yun. At syempre, itutuloy pa rin ng primary beneficiary ang pagbabayad. So, yun. Pero kung lagpas na ng 2 years, yung plan holder, like 3 years, no, namatay, natural death ha, basta natural death, may makukuha term life insurance yung primary beneficiary. At yung primary beneficiary naman ay magtutuloy ng payment ng plan. Tapos aantayin niya din yung maturity value. So, yun yung 2 years contestability period. Kaya dapat meron kang short-term healthcare, may savings, may ipon, para kung magkasakit man, so meron kang maipipresent habang pinag-iipunan mo yung Kaiser, HMO, para sa iyong retirement. So, yun yung 2 years contestability period na tinatawag sa lahat ng mga insurance, healthcare insurance, HMO. Tapos, ano naman yung long-term care bonus na tinatawag sa Kaiser HMO 3-in-1? Yung long-term care bonus, ibig sabihin, meron tayong annual benefit limit or hospitalization benefit limit. Depende sa plan, like 50,000 or 60,000. So, dapat yon ay kung hindi mo magamit or hindi mo nagamit dahil hindi ka nagkasakit sa loob ng 7 years, yun ay yung inipon mong 7 years sa Kaiser, depende sa plan mo, na total contract price nun, ibabalik ng 85% upon maturity. So, yung total contract price ng Kaiser mo ay ibabalik ng 85% upon maturity. So, yun. Yun yung long-term care bonus na hindi mo nagamit yung annual benefit limit mo, halimbawa na 50,000, hindi ka na-confine, hindi ka na-admit. So, yun, good news. Pero kung na-admit ka, na-confine ka, wala kang long-term care bonus na ibibigay sa iyo. So, yung maturity fund value mo, may bawas yun kasi nga, nagamit mo yung hospitalization benefit mo
na annual benefit limit na halimbawa 50,000 or 60,000 man 'yan. So 'yun. So importante na hindi natin magamit. So kung magamit man, at least meron tayong 50,000 or 60,000. Pero kung hindi ka naman nagsakit, good news pa rin kasi meron siyang money back, 'di ba? So 'yun yung long-term care bonus. So kung marami ka pang katanungan, i kung marami ka pang katanungan, mag-message ka lang para mai-discuss namin or umattend ka sa aming free webinar para ma-guide ka namin. Salamat. Thank you for watching. Bye.